So, kumusta mga ka-Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So, yun, about na naman to sa Padilla Show, So, yan yung panonorin natin ngayon kasi dito pare, nakatigim si Senator Robin Padilla at yung mga kasamaan niya kay Senator Erwin Tulfo ng mga malulutong na real talk. Na real talk, nag-alboroto si Senator Tulfo dito So, yun, ang video ito is mula kay Pinas News. So, meron ito mabagat na Sara Duterte impeachment trial 1/4 Rumble 1/4 1 of 4 1 of 4 pala to. Nagbisaya ka. Rumble ni Robin Padilla versus Erwin Tulfo versus Cayetano. Ito yung gusto ko sa mga Tulfo talaga kasi kaya nilang harapin yung 2 versus 1, 3 versus 1. Yan yung isa sa nakakabilib din sa mga Tulfo But yun, bago natin simulan, Pinas News, supportahan nyo yun. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So mga ka-Noisy, din naman natin yung patatagalin pa, simulan natin magkaagawin pa ng China. Again, Pinas News, Senate of the Philippines, Philippine Noisy. Like, comment, share, subscribe, start. Hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer. It is useless. Walang nito walang nakakontra nito kasi totoo diba? Like real talk talaga. So sobrang hirap kontrahin ito kasi kung sino yung kukontra dito malamang guilty, diba? Guilty na dinadala yung niya, sarili niyang yung iba nagga-grandstanding pa To argue a legal point with a non-lawyer. The Clerk of Court will now call the roll. Roll call of members. The Honorable Senator Judge Aquino, Senator Judge Cayetano Alan, Senator Judge Cayetano Pia, Senator Judge De La Rosa, Senator Judge Ejercito, Senator Judge Estrada, Senator Judge Go, Senator Judge Ontiveros, Senator Judge Lacson, Senator Judge Lapid, Senator Judge Legarda, Senator Judge Marcoleta, Senator Judge Marcos, Senator Judge Padilla, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Soto III, Senator Judge Tulfo Erwin, Senator Judge Tulfo Rafi, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Villar Camille, Senator Judge Villar Mark, Senator Judge Zubiri, the presiding officer, Senator Judge Escudero, Senate President Gatchalian. With 20 senators present, the Chair declares the presence of a quorum. In accordance with the rules of procedure on impeachment trials, the Chair now recognizes the duly elected presiding officer to preside over the proceedings of the impeachment court. Thank you, Mr. Senate President. Before recognizing Senator Judge Padilla, Chair would first like to dispense with the journal. If there are no objections, we dispense with the reading of the journal of July 15, 2026 of the Senate sitting as an impeachment court and shall consider the same as approved. The Clerk of Court will please call the matter before the impeachment court. Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial Vice President Cyrus Zimmerman Duterte. Appearances for the parties. Appearances for the prosecution. Good afternoon, Your Honors. Same appearance for the prosecution. We are ready, Your Honor. Appearances for the respondent. Good afternoon, Your Honor. Same appearance for the respondent accused. Thank you, Your Honor. Noted. Senator Judge Padilla, sir, what is your pleasure? Maraming salamat Grabe buena mano agad panimula agad. po sa ating tagapamahalang hukom at sa ating pong ginoong Pangulo. Nais ko lamang pong basahin ng napakaigsing manifestasyon po. The gentleman may proceed with his manifestation. Maraming salamat po. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Aming mga Yung yung sinasabi ni Robin Padilla pa dapat meron siyang subtitle Hindi ko naiintindihan. Yeah. kasama, ako po'y humihingi ng paumanhin sapagkat dito pong nakaraang linggo, lumabas po sa mga balita na may aligasyon na ako daw po ay hindi sumusunod sa batas. Ito po ay nakalulungkot para sa isang senador, sa isang senator judge, ang masabihan na hindi sumusunod sa batas. Samantalang nung So meaning, malungkot siguro yung buhay ni Senator Bato ngayon. Hindi siya sumusunod sa batas Diba? Yung presidente, dati, hindi sumusunod sa batas. Yung vice presidente, hindi sumusunod sa batas. Kasi,
Kung nagbabanta kayo, yung pagbabanta, hindi naman yun ano sa batas eh. Di ba? So marami palang malungkot sa inyo yan. Nako. Tayo po ay merong mahal na saksi dito. Pinaalala po natin sa kanya na harapin ang batas. Si Bato? Noong nakaraang linggo, ang ating pong kaibigan na ombudsman, ang sinabi po ng mahal na ombudsman na ako daw po ay hindi sumunod sa kanilang pasabi na mag-file ng aking counter affidavit. Nakakalungkot po ito sapagkat hindi po ito totoo. Inaamin ko po sa inyo, kung ICC lang, hindi po talaga ako susunod. Hindi ako Fair enough. magpapasakop sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, dahil siya po ay aking kaibigan na itinuturing, dahil nagkaroon na po kami ng napakahabang kwentuhan sa aking opisina nung siya po ay kalihim ng hustisya, nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ito po ang original, nakalagay po dito. Gusto talaga nila yung ano, gamitin yung original photocopy na ano. Ay, nako. File ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klasing propaganda na ang isang senador ay hindi sumusunod sa batas. Isang senator judge. Ito po, maaari ko po kayong bigyan ng kopya, mga mahal kong kasama, para mapatunayan na hindi ko po kayo ilalagay sa kahihiyan. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. At ganun din po, humihiling din po ako sa aking mga kasama, lalong-lalo na po sa aking kaibigan, Ginoong Pangulo, na sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi ko po na tulungan din po ninyo kami. Na maipaliwanag din po namin sa media na meron din po kaming mga pagkakataon na ipagtanggol din ang aming sarili at kami wag husgahan kagad na kami hindi sumusunod sa batas. Yun lamang po, Ginoong Pangulo at tagapangulong Sayang to ano, sobrang ganda naman talaga ng manifestation ni Robin na sana wag silang husgahan na, you know, hindi sila sumusunod sa batas. So, meaning, aware din pala si Senator Robin na yung batas talaga is dapat sundin. Diba? Pero bakit kaya kapag ka sa usapin na ng mga kasamahan niya, wala na. Diba? Sobrang ano sobrang contradicting nito sa ano Yun nga, yung kay Bato, sinabi niya pa sa media na kahit alam ko kung nasan si Bato, hindi ko sasabihin sa inyo. Like, ano ba talaga? Concerned ka ba talaga? Kasi, as a mambabatas, dapat talaga, ikaw yung mag-uphold ng di ba? Like, ikaw talaga yung dapat number one. Dapat magandang ihemplo ka talaga na susundin mo talaga yung batas. Pero parang inaano mo ba kay Bato, pinatakas mo pa. Tapos ngayon, kung alam mo naman pala kung nasan, hindi mo daw sasabihin. Like, what the heck, di ba? Contradicting. hukom. Maraming salamat. Senators Erwin Tulfo, Senator Judge Alan Cayetano, thereafter Senator Judge Tito Soto Ito are recognized. What is your pleasure, Senator Judge Erwin Tulfo? Ito na. Mr. Presiding Officer, Senate President, ladies and gentlemen. This impeachment court was established to try the Vice President of the Republic. Tama. Ang punto ko po rito, kasi napapansin ko po ilang araw na nagagamit po natin ang impeachment court, ang oras po ng impeachment court sa pagpapaliwanag. Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senador Robin Padilla, yung kanya pong frustrations. Pero gusto ko lang po... Itong mga senador na to ba, bakit pa binabanggit nila na kaibigan? Kaibigan ba talaga kayo dyan? Ipaalala sa ating presiding officer, sa ating pong Senate President. At matanong, ano po ba ang ating ginagamit na rules ngayon? O pwede po ba yung mga problema po labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito? Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Finally. Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President. Tama. Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama, napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain your situation. Kung gusto po ninyong mag-eksplika ng inyong mga saloobin, problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Tama. Maaari pong sa press conference, nandyan naman po ang Senate media.
Anytime po, nandoon sila sa Senate briefing room, press briefing room. Tama. Di ba? Doon kayo sa media, mag-press con kayo. Total, anli naman yan eh. Ginagawa naman ni Amy Marcos dati yan nung nasa hig si or nung kampanya, nung eleksyon. Napapadalas yung mga senador na mag-press con. Pampabango ba? Like, free advertisement. Di ba? Gagastos ka pa. Doon ka na. Mag-press con ka na. Tapos ngayon, pati itong impeachment na to, talaga nila. Gusto talaga nilang tumatak din sila, Maalala din talaga sila ng tao. Like, gamit na gamit. Di ba? Maaari din po sa Facebook o sa YouTube magpaliwanag. Huwag po natin gamitin ang Pinapatamaan mo ba si dyan? The live streamer, Senator Alan. oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Tama. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Tama. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum. Not our forum here na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. And this is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong. Dapat po doon sa Senado natin, sa sesyon natin, and not here in this court, Mr. Presiding Officer, Mr. President. Kaya pakiusap ko lamang po, sana, sa ating mahal na Presiding Officer and Senate President, let us follow the rules. May rules ho tayo. Kung hindi naman ho, Talaga siya, full blast talaga. Actually, may point naman talaga, Kasi, ewan ko yung iba, gusto siguro nilang, ipakita na inaano sila. Ewan ko. Hindi ko rin maano talaga eh. Ewan ko kung gusto lang talaga nilang i-advertise yung, yung mga sarili nila up this coming election. Kasi si Camille Villar, di naman ganyan eh. Since kakapanalo pa nga lang. Si Amy Marcos, hindi din. Pero itong mga tatakbo this 2028, grabe, panay talaga yung singit. Ginagamit nila yung Tsaka yun nga, sabi naman dito ni Erwin Tulfo, di ba, na hindi naman sila sa pinipigilan eh. Doon yung sa Senado, doon kayo, ipalabas nyo yung mga nyo. Pero yung impeachment na to, ibahin nyo to. Kasi tama nga naman, disrespect nga naman talaga yan sa trial ni Sara Duterte, di ba? Sisingit-singitan nyo. Di ba? Kasi kung gusto niyo naman na ngayong araw ko kasi dapat sabihin to, doon kayo sa press con. Di ba? Bakit dyan talaga sa Senate trial? I mean, impeachment trial. Di ba? Tamimi lahat. tungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa depensa o prosekusyon ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Because every minute, every hour that we waste away from the defense or from the prosecution of the case of the Vice President, it is injustice. It is called injustice to the Vice President, to her family, yung anguish, yung kanyang sama ng loob, yung oras na nakabinbin ang kaso na ito. Let us do this impeachment trial as quickly as possible. If we have to clear the Vice President, then let's clear her. If we have to prosecute, then prosecute her with the evidence kung meron. Not waste our time kung ano-anong sinasabi natin dito to protect ourselves, to defend ourselves. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer. Kindly wind up, Mr. Senate Senator Judge President. Sherwin Tulfo. This is not the right forum for us to defend ourselves. Bring it somewhere else. Bring it Solid. to the press. Bring it to the social media, but not here. Thank you, Mr. President. The remarks of the gentleman are noted. Earlier, Senator Judge Alan asked to be recognized. Are you yielding in favor of Senator Judge Padilla? And thereafter, Senator Judge Soto. Thereafter, Senator Judge Padilla before the chair makes a ruling on the matter. Yes, Senator Judge Alan. Actually, sobrang ganda ng setting na yun Kasi, yan nga, si Robin Padilla, tapos nasundan ni Tulfo, tapos biglang binabaran ni Tulfo, di ba? Huwag yung dalhin yung mga hinanaing nyo dito. Kasi yung lakas lang naman magdala ng dyan is si Robin Padilla, tsaka si Cayetano Di ba? So ngayon, nagitna si Erwin Tulfo.
So si Cayetano ngayon, I don't know, balak niya rin sigurong mag-manifest but parang nauna siya. Or I don't know, tingnan natin kung ano yung sasabihin niya Cayetano is recognized. Thank you. You may proceed, sir. I'm happy I finally heard Senator Judge Erwin Tulfo is concerned about the justice or injustice to Vice President Sara. That's good news. Regarding the waste of time here, sabi ni Senator Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. When Senator Marcoleta brought that up here, nagkaroon ng commotion. Senator Miriam stood up here many times and said, kaya ka nga nagpo 4 years na law school at nagbabar. So let me give my own interpretation. The impeachment court is formed with lawyers and non-lawyers. And we interact, and it's for everyone, and we're equal. But if there's an engineer here or a doctor, and they talk about medical principles, I have to either study and argue on medical principles. Hindi ko pwedeng sabihin, hindi, ganito lang yan, logic lang yan, etc. Di ba? So, ang legal principle natin today is simple, integrity ng court. So, allow me to mention that to the people and help educate my colleague here. The integrity of the court and the justices or judges is always relevant. So, if the Supreme Court or COMELEC, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan is being heard, and the judges are being threatened, you give them time. So we cannot take the impeachment out of context. May nangyayaring flood control scandal, may nangyayaring gulo sa Team Unity na hindi na united ngayon. We consider Senator Marcoleta and Senator Jinggoy political prisoners, weaponized yung Blue Ribbon Committee at weaponized yung So Mr. President, hindi So meaning kahit na totoo yung mga mga kaso nila, hindi na rin sila pwedeng ikulong kasi para lang hindi magkaroon ng political whatsoever na yan. Tsaka i-define niya rin talaga, oy, baka magbasa ka na naman ng Bible verses dyan, Nainis talaga ako dito, biglang magbabasa ng Bible verses, Wag. na sabihin na I wasn't, after we brought up the problem with NBI, they doubled down, gumawa pa ng task force. I mentioned 2 colleagues sa SALN, I didn't accuse them. Sabi ko lang, just like Vice President Sara, just because tumaas ang SALN, can we already ask for the BIR, for the AMLA and the bank accounts? So sabi ko, yan ang i-discuss namin sa Monday. Nag-react na, nag-accuse. I did not take up your accusations here today. Si Secretary Vince Dizon, 3 beses na nag-verify sa Taguig. Sinabi na 3 beses na walang ghost. Ngayon, i-verify ulit. I wasn't going to bring that up, but then i-question ninyo si Senator Padilla. It was all over the news na hindi niya inintindi or he snubbed the ombudsman. I was going to stand up before Senator Erwin stood up just to say, may registered mail. So nung una pa lang, 5 minutes si Senator May bill na. So I'll take the 5 minutes also if you don't mind. The gentleman may proceed and kindly be mindful of the time. Yes, I will now. So I'm just saying, Senator Padilla just stood up to say, sumusunod siya sa batas. Tapos, kaya humaba to dahil nga, hindi importante ata dito yung integrity ng judge. Lastly, kaya sinabi kong it's useless to argue a legal point. Ilang beses ko na narinig dito. It's our job to clear or prosecute the Vice President. Hindi po. It's our job to try and to decide. It's the prosecution's job to try to prosecute, and it's the defense job to convince us na wala. Our job is to try and to decide. And when you decide, you acquit or you convict. Why is that important? These are legal terms. Hindi pwedeng nanonood na law student ngayon sasabihin, trabaho pala ng judge to clear or to prosecute. Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Thank you, Senator Judge Alan Cayetano. His remarks are noted. Senator Judge Soto thereafter, Senator Judge Padilla thereafter. The presiding officer shall make a ruling. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. President, the presiding officer. I do not have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking. And I move that the manifestations of that we have heard be referred to the Senate proper. We will act on it at the proper time, Your Honor. Thank you. Your remarks are noted. Senator Judge Padilla is recognized. Tsaka, naman pala, kung ganyan naman pala, na dapat lawyer or mahirap makipag-argue, dapat isulong nyo na lang siguro na lahat ng tatakbong senador is graduate ng law or abogado. Di ba? Kasi kahit ako naman medyo naki-question ko rin yung na parang ang pangit naman ng ganyan. Ang mag-a-acquit sa mga government officials yung mga senador na yun nga, wala naman talagang legal background sa at wala ganyan na talaga yung setting ng Pilipinas But kung pwede lang sana ba, di ba, na parang anuhin natin, i-adjust natin kahit paano yung requirements para maging senador. Di ba? Kasi para yun nga, ma-justify din yung pag-convict ng
Pero iba din yung ano ni Cayetano. Parang ewan. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Maraming salamat po, aming tagapamahalang hukom. Ito pong kasuotan natin sa mga oras na ito, hindi lamang po ito nire-represent ang impeachment ng ating pangalawang Pangulo. Ang nire-represent po nito ay ating karapatan bilang mga Pilipino at unang-una na ang due process. Ito po yun ang ibig sabihin. Kaya ikaw ay pangalawang Pangulo, ikaw ang Pangulo, ikaw ay Senator Judge, ikaw ay magsasaka, ikaw ay mangingisda. Due process naman pala. Pero bakit naman nung nakarang taon pinipigilan nyo na magsimula yung impeachment trial na yan? Kailangan may due process. Due process. Yung pong nangyari sa akin, na ako po ay nahusgahan na kagad bilang Senator Judge, ang pinaglalaban po natin integridad ng korte na ito at ng mga Senator Judge. Kaya sana po wag nating kalimutan na ang bawat Pilipino ay may karapatan, lalong-lalo na sa usapin na ikaw, ako, sa oras na ito, ay Senator Judge. Yun lamang po, napakaiksi lang. Sobrang hirap na nga ano eh. Sobrang hirap na nga panindigan yung ano eh. Yung integridad, Senator Judge. May mga biases kayo eh. Di ba? Hindi nyo nga hiwa-hiwalay yung ano eh. Yung mga personal biases nyo sa pagiging Senator Judge nyo eh. Di ba? Senator Judge kayo. Pero nagiging defense din naman kayo. Ginagawa nyo, yung time nyo, hinihirit nyo, dinedefend nyo yung Vice President. Akala ko ba dapat neutral? Senator Judge nga ni. Diba? May ganyan bang judge sa mga korte? Nakikiano sila sa mga defense at saka sa prosecution. Kung meron man, hindi yung sobrang obvious na. Diba? Nakakatawa lang talaga. Sobrang sensitive na parang isisingit ko dito kasi yung integridad ko as a senator judge yung dito eh. Tapos malaman-laman natin may personal biases. 'Di ba? Kaya talaga kapag natapos tong impeachment na to, tapos sobrang linaw ng ebidensya. 'Di ba? Sobrang linaw ng ebidensya pero nyo pa rin, hindi nyo pa rin i-convict si Sara Duterte. Diyan tayo magkikita-kita kung nasaan yung sinasabi nyong integridad. Diba? Palibasa kasi, kahit na hindi nyo sundin yan, yung integridad nyo na yan. Diba? Kasi, syempre, yung iba dyan, mananaig pa rin yung kulay eh. Kasi, kita nyo naman, hindi naman nila i-defend yung ng todo si Sara Duterte kung hindi mananaig sa kanila yung kulay. Pero I think mananaig yung kulay niyan. Parang so sad lang din. Kaya sobrang pangit talaga makarinig ng ganyan. Diba? Doon pa talaga sa tao na kung susunugin mo, mangangamoy Duterte, diba? Ay, nako. Due process, mga mahal kong kaibigan, mga mahal kong kababayan, maging prosecution, maging defense, sa ating lahat, huwag nating kalimutan, pantay-pantay tayo sa batas. Maraming salamat po. Senator Judge Pangilinan. Pantay-pantay naman pala tayo sa batas. Pero bakit nung tinatanong mo si Luistro, tapos gusto nila magpaliwanag, sagutin mo na lang yung yes or no. Wala kang karapatan magtanong. Doon parang binaboundary mo na yun na, Senator Judge ako. Ka lang, prosecution ka lang. Di ba? Contradicting. And what is your pleasure, sir? Yes, just a very quick manifestation, Mr. Presiding Officer. Earlier, former Senate President Soto moved that these matters be referred to the Senate. This is President, actually, during the Estrada impeachment trial. The father of Senator Cayetano Alan, Senator Rene Cayetano, made a manifestation regarding a case that was supposedly being prepared, a criminal case to be filed against him. It was raised in the impeachment court, but ultimately the impeachment court agreed that the manifestation was referred to the Senate as a legislative body. So there is precedent for this. Yes, the court allowed then Senator Rene Cayetano to make his manifestation, but eventually it was resolved that the matter be referred to the Senate as a legislative body. So we move for the previous. Yes, we call for the previous question, Mr. President. Senator Judge Cayetano. I think the presiding officer ruled that we will take it up later on, but if Senator Judge Pangilinan will insist, then I have to object on a point of order. Rule 6 says
the last part. The provisions of the rules of the Senate and the revised rules of court shall apply suppletory whenever applicable. And in the rules of the Senate, whenever the senator feels threatened or anything happens, whether pinatayan ng aircon, whether may nakatutok na barel or sinara ng pinto, he can rise on a point. Pinatayan ng aircon. Parang may narinig ako na babanda sa kanya yan Pinatayan ng aircon Siya ba yun? Correct me if I'm wrong. May narinig ako na meron daw government official na kapag against is namamatay ng aircon daw. Nang papatay ng aircon. Siya ba yun? Tsaka ba't binanggit niya kung siya man yun? Ano yun? Of personal and collective privilege. We didn't do that para umikli. Now, if we're going to argue today rather than ask them about due process with a simple manifestation from Senator Padilla na hindi totoong binabastos o binabaliwala ang ombudsman, registered mail lang kaya hindi pa nadagdag. So, hindi kami ang nagwe-waste ng time. We can have a caucus, we can talk about it. You want to debate that now? With the permission of Senator Judge Pangilinan, to abbreviate the proceedings, Mr. President, because I was... In fairness kay Cayetano talaga, dapat niya talagang i-defend na lahat ng nasa panig niya kasi kukunti sila par. Pero sana naman mag-meeting kayo, huwag niyong pagsalitain si Robin Padilla. Pinapahamak kayo yan Di ba lahat ng sasabihin, due process. Hindi naman sumusunod ng due process yung kampo niyo. Di ba? Yung extrajudicial killing niyo, wala naman ganyan. Yung haharapin yung batas, hindi naman humaharap sa batas si Bato. Di ba? Yung i-open na daw lahat ng account, hindi naman yung mga account ninyo. Di ba? Dapat kasi hindi nyo pagsalitain yan Mahirap din. Popular kasi. I was alluded to, Mr. President. May I just very quickly, Mr. President, Rule 6 on... you may proceed, sir. Thank you, Mr. President. Rule 6 of our impeachment rules, Mr. President, which was quoted by Senator Cayetano as being suppletory. Mr. President, that refers to evidence, rulings on evidence in the impeachment trial. It does not refer to privileged speeches. Therefore, the suppletory nature of the rules of court, as well as the Senate rules, refer to matters pertaining to evidence and no other, Tama. Mr. President. But in the spirit of liberality, we will allow that. That's precisely why we did not object when he spoke last week. But let us not abuse the liberality of this Tama. court, Mr. President. With the permission of Senator Judge Tulfo Erwin, the chair will make a ruling because I believe it is also his position not to prolong this matter in discussing collateral matters not pertaining to the articles of impeachment that we are hearing and trying before the impeachment court. The chair rules that the manifestation of Senator Judge Padilla shall remain in the records. We cite as a precedent the precedent mentioned by Senator Judge Pangilinan, where the speech of the late former Senator Rene Cayetano was not expunged from the record, but referred to the Senate as a legislative body where it may be taken up. I ask the indulgence of the parties to this case. Wala po kasi kaming session. Ito lang po ang pagkakataong nakakapagsalita at nagkikita-kita kami habang recess kami. Pero umaasa ako, within hearing distance of my colleagues, na kapag nag-resume na po ang Senado sa susunod na linggo matapos ang sona ng Pangulo, may pagkakataon na po ang bawat miyembro ng Senado bilang senador, hindi bilang senator judge, na may labas yung mga hinaing o anumang nais nilang sabihin kaugnay sa anumang nagaganap o nangyayaring hindi tama sa kanila o ginagawa laban sa kanila. And that I think is the proper forum for us to ventilate, discuss, look into, and if necessary, investigate the allegations and/or accusations against senator judges in their capacity likewise as senators. So ordered. What is the pleasure of Senator Judge? I will just manifest, I correct myself, it was stamped, not registered mail. And since I agree with the ruling, I will not anymore argue the other rule that correlates with Rule 6. Thank you. Thank you, sir. Noted Makulit din talaga to si Peter, that it was stamped. Ang kulit. The Senate President, thereafter, Senator Judge Erwin Tulfo. Thank you, Mr. Presiding Officer. Hopefully we can move on after the manifestations of the gentlemen. Let me appreciate and thank the ruling of the presiding officer to refer the manifestations as well as the comments of our colleagues to the Senate acting as a legislative body. 8 days na lang po ay magko-convene na ang Senate at doon rin ho natin pag-uusapan itong mga mahalagang bagay na pag-usapan ho natin ngayon. At kanina po ay narinig ko po yung komento ng ating kasamaan si Senator Robin Padilla at ito po yung mga bagay na dapat rin po nating talakayin pag nagbukas na po ang Senado in 1 week's time. So with the indulgence of our colleagues, importante ho yung oras ng trial sa mga darating na panahon. Nasabi ko nga nung mga ilang araw na mahaba pa yung ating dadaanan. Ito ay 7th day pa lang out of the 102 days na dadaanan ho natin. Kaya bawat oras, bawat segundo ay napakalaga. At Tsaka bakit kasi sobrang haba ng impeachment na yan? Yeah.
Kasi daw 32 million yung bumoto eh. Pero kung sobrang solid naman ng mga ebidensya, di ba par? Dapat bilisan na nila yan. Papasalamat po ako sa ating mga kasamahan dahil po sa kanilang masusing pag-participate ho dito sa ating impeachment. Pero dadating rin po tayo doon sa pagtatalakay nitong mahalagang issue pagbukas po ng Senado. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Erwin Tulfo, briefly, sir, so that we can proceed to the matter on hand. Very quickly, Mr. Presiding Officer, can we start now, sir? I was about to, sir. Thank you, sir. We wasted 26 minutes for nothing. Thank you. Proceeding now to the matter on hand. The presiding officer already made the ruling, referring it to the Senate as a legislative. Parang not in a good mood si Erwin Tulfo ngayon par. Katikim talaga sila. Pero I think solid naman yun. Solid naman talaga yun. At least may nagsalita na, di ba? So, yeah. Body, Senator Judge Soto. Without expunging it from the records, let it remain there. We will now proceed on the matter at hand. We now resume consideration of the prosecution's requests for the issuance of subpoenas duces tecum number 1 for the banks and the Anti-Money Laundering Council on the other, on one hand, and to the Bureau of Internal Revenue on the other. And as previously agreed and discussed not only in caucus but also directly by the presiding officer with some members, Chair will now recognize, as I understand, Senator Judge... Ikaw ba una? Senator Judge Alan or Senator Judge Villanueva? Or Senator Judge Pia? Who would want... No one's raising their hand, that's why I don't know. Senator Judge Villanueva is recognized. You may proceed, sir. Thereafter, Senator Judge Pia Cayetano. Thereafter, Senator Judge... Okay na yan? Okay na yan? At least nakita na natin yung nakatikim si Senator Judge Robin Padilla. Diba? So, yun. Another points for the majority na naman, So, sobrang goods nung pinopoint out dito ni, Senator Erwin Tulfo. Pero kita niyo naman, di ba? Parang gigil na gigil pa rin si Alan Peter Cayetano, knowing na, tatagilid na naman kasi sila eh. So, sana sisihin na lang nila si, Senator Robin kasi wala eh. Yan talaga yung nag-aano sa grupo nyo, men. Di ba? Dapat inaano nyo na yan. But, yeah, popular kasi. So, I think needed nila yan. And ewan ko rin kung bakit pa sobrang ganado si Senator Robin Padilla ngayon na mag-ingay, Pwede namang shut up na lang muna siya. 'Di ba? Pero siguro di niya talaga mapigilan. Siguro naano din talaga siya sa palakpakan or sa pag-comment sa kanya ng mga DDS, 'di ba? But or siguro baka inaano niya rin yung yung mga inaano nila na baka mag-vice president or mag-president. Ako. Sobrang hirap yan. Can you imagine kung yan maging presidente or maging vice, di ba? Kahit nga tumakbo ulit senador yan, parang ewan. Di ba? Parang logi pa rin tayo kung mag-senador ulit yan eh. Tapos gusto nyo pang ilagay sa higher position. Nako. Ay nako, kawawang Pilipinas. So, anyways, hanggang dito na lang muna. So, ang video nito is mula kay Pinas News. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin. Subscribe nyo rin. Courtesy din sa Senate of the Philippines. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Pang algorithm lang para maging yung channel natin. So, yun. Sobrang solid nun. Nagkabangayan sila. Na-real talk kasi. Na-real talk kasi sila, Robin Padilla at saka si Alan Peter Cayetano. Pero I think alam naman ni Peter Cayetano na tama, may point si Erwin Tulfo. Pero syempre, I think yan yung nila, minority, yung papel nila na hindi mag-agree talaga, di ba? Sa majority. But yeah. Kung goods naman yung bakit pa mag-disagree, di ba? Biglang babanat pa na yan yung mahirap kasi kapag non-lawyers. Ba't mo ba binitawan yung ganyang statement eh? Mayroon naman kayong kasamang non-lawyers din. Porket ba si Mark tahimik lang? Kaya okay lang? Ay, nako. Pilipinas talaga, Parang talagang nagiging komedya yung natin. Senate. But wala tayong magagawa dyan kasi, option ng taong bayan na bumot. Ako mas preferred ko talaga na yung tatakbong senador sana talaga. Pero hindi siya magsisimula ngayon kasi senador na sila eh. Is yung talaga dapat may law background or lawyer or something like that kasi yun nga, lawmaker sila eh. Gagawa sila ng Ang pangit naman kapag nandun ka na bigla kang mag-google. Gaya ni Senator Robin Padilla, di ba, na nag-google na lang bigla. Sobrang
Ewan ko kung nakakababa ba yan. Or ewan ko kung anong tingin ng ibang bansa sa atin, ano. Parang ano ba tong Pilipinas na to? Parang hindi pa to nag-evolve ba? Di ba? Nasa era pa sila na yung senador nila nag-google. Wala namang mali sa pag-google, ano. Pero, yan nga, lawmaker, tapos biglang mag-google, di ba? Yung isa pa, hindi alam kung ano yung paksilika. Pero kudos kay, kay Senator Erwin Tulfo talaga. At least may nag-dare na magsalita, di ba? Kasi pangit nga naman. Impeachment court kasi, pwera na lang kung Senate session sila, di ba? Or doon, press con, di ba? Pwede naman silang right away or right now, di ba? Magsalita sila. Pero wala. Parang di mo rin talaga maintindihan kung ano yung pagdi-delay ba yan sa impeachment or wala. Gusto lang nila makita. Kasi, yung pinakatatatak kasi na I think this year, yung pinakatatatak na gagawin dyan sa Senate is yung sa impeachment eh. Di ba? Yan yung pinaka mas tatatak sa taong bayan. Yung impeachment na yan. Kasi, syempre, naman yan eh. Hindi naman yan basta-basta. Kumbaga, makalusot man or hindi si Sara Duterte, maraming maglo-look back niyan. Yung mga new generations, makikita yan. Diba? So, kung sasabihin nila yan, yung mga hinaing nila during impeachment, diba? Pogi po yun sa kanila yan. Kasi di naman natin alam kung magtatagal pa rin sa politika yung mga yan eh. So, anyways, hanggang dito na lang muna. So, again, Pinas News. Support niyan, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC, set.